Bagong awitin, magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ginugunita sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasamang martir. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinagmulan ng matapat na paninindigan ng mga banal, ang mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling matapos danasin ang krus ng pagtitiis sa kamay ng mga taga-usig, bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin, mapangatawanan nawa namin hanggang kamatayan ang pananampalatayang aming pinanghahawakan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai na may nagdiliyab na apoy, balot ng pusikit na kadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon ng pagsasalita sa kanila. Talagang nakakakikilabot ang kanilang natatanaw, kaya't pati si Moises ay nagsabi ng ganito, "Nanginginig ako sa takot. Ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan, at sa dugong nabubo na ang isinisigaw ay kaiba sa isinisigaw ng dugo ni Abel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Dakila ang puon, dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot. Sa lahat ng bansa, nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman. Sa loob ng muog, ng banal na bayan. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Sa banal na lungsod ay aming namasid. Ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoong Diyos makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal. Iingatan niya magpakailanman. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita, pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man. Sa buong daigdig, ang dakilay ikaw, at kung mamamahala ay makatarungan. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ng tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan nila sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod ni pagkain, balutan, salapi sa iyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya tumayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nilang maraming demonyo sa mga inaalilihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipon lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang gabi din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang ebanghelyo po natin sa araw na ito ay tungkol sa pagsusugo ng Panginoon sa kaniyang mga alagad upang ipalaganap ang mabuting balita ng kaharian o paghahari ng Diyos. Siya ay nag-atas si Jesus Nazareno sa kaniyang mga disipulo upang sila ay humayo at ipangaral ang magandang balita ng Diyos. Pagalingin ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, pagalingin maging mga ketongin, at palayasin ang mga demonyo, maglakbay na walang anumang daladala, magtungo sa mga nayon at bayan sa Israel, ipahayag ang kapayapaan, gumawa ng mga kababalaghan, tanggapin ang presensya ng mga tumatanggap sa kanila, at ipagpag ang alikabok sa kanilang mga paa kapag hindi sila tinanggap. Mga kapatid kay Kristo, kung si Jesus Nazareno nagsugo ng kaniyang mga alagad at disipulo, tayo din ngayon sa mga sandaling ito, hinahamon ng ating Panginoon na makibahagi at makipagtulungan sa gawaing pangkaligtasan ng Diyos. Bakit po ba may gawaing pangkaligtasan ang ating Diyos? Simple ang sagot. Dahil siya ay may pangarap at ang pangarap niya ay para sa atin. Ang misyon ng Diyos ay hindi para sa Kanya. Ang misyon ng Diyos ay para sa bawat isa sa atin. Ang Diyos bilang Diyos, wala nang ibang kailangan pa. Uulitin ko po, ang ating Diyos bilang Diyos, wala nang ibang kailangan pa. Pero may misyon siya dahil may nais siyang maganap, hindi para sa kaniyang sarili, kung hindi para sa atin. At ang nais ng Diyos, sagipin tayo sa ating kamatayan at kasalanan. Nais ng Diyos, pagalingin tayo sa ating mga karamdaman. Kaya sa sinumang nais gumaling, maaari bang pumalakpak ng malakas? At ang mga palakpak ninyo, mga kapatid kay Kristo, ay tanda ng inyong pananalig at pananampalataya sa Diyos. Kaya nga kapag pinag-uusapan natin ang salitang kaligtasan, bahagi sa salitang kaligtasan
ang kagalingan. Kaya kapag tayo ay nakakaranas ng paggaling at paghilom, nararanasan na rin natin ng patikim ang tinatawag nating kaligtasang mula sa Diyos. Kaya kapag tayo ay nakakaramdam ng paghilom sa ating mga sakit, yung mga simpleng ubo, yung mga simpleng lagnat, at maging malulubhang karamdaman kagaya ng kanser, mga karamdaman na walang lunas, sa oras na tayo'y pinagaling ng Diyos, pinaranas niya ang kaligtasan sa atin. Ibig sabihin, naramdaman natin dito sa lupa ang paghahari ng Diyos. Kaya nga ang kaharian ng Diyos ay hindi lang patungkol sa langit, kung hindi ang kaharian ng Diyos, nadarama na natin dito pa lamang sa lupa. Kaya ang ating pagaling, ang pagdadama natin ng katarungan, ito ay bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya nga lagi rin nating naririnig na ang kaharian ng Diyos ay naririto sa lupa at tunay na magaganap sa kaniyang kabuuan sa pagdating ni Jesus Nazareno. The kingdom of God is here and not yet. Ibig sabihin, kapag naririto na ang paghahari ng Diyos, mararamdaman natin sa iba't ibang pamamaraan. At isa na nga dito ang kagalingan. Ano pang pamamaraan na mararamdaman natin ang paghahari ng Diyos? Kapag ka nadadama natin ang kapayapaan at katarungan sa buhay, nandiyan ang kaligtasan ng Diyos. Kapag nadama din natin ang tinatawag nating mga paghilom, nandyan ang kaharian ng Diyos. Kapag tayo ay lumalaya sa ating pagkakautang, nandiyan nadarama natin ang paghahari ng Diyos. At kapag tayo ay nakakaranas ng iba't ibang kaginhawahan sa buhay at higit sa lahat sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, nararamdaman natin ang paghahari at kaharian ng Diyos dito pa lamang sa lupa. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, hinahamon tayo sa ating ebanghelyo kahit sa maliit na paraan na tayo'y makiisa sa kaharian at misyong ito ng Diyos para sa ating lahat. Lagi ko pong inuulit na ang misyong ito hindi galing sa tao. Ang misyon ay galing sa Diyos. Mission belongs to God. Mission flows from the heart of God. Dumadaloy sa puso ng Diyos ang pagmimisyon. Tayong mga tao, nakikibahagi lamang sa misyong ito ng ating Panginoon. Kaya dalawang mahalagang punto. Una, tinawag. Lahat tayo tinawag upang magmisyon. All of us are called to continue the mission that has been started by God. Kung ating babalikan sa Ebanghelyo, si Jesus Nazareno mismo ang nagsugo sa kaniyang disipulo upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya nga, by the virtue of our own baptism, we are all sharers of Christ's mission and ministry. Ikalawa, ibahagi natin ang ating buhay sa gawaing misyon ng Diyos. Magpakumbaba tayong sumunod sa kalooban ng Ama. The life of Jesus is a life of total surrender
and self-donation. Si Jesus Nazareno, walang itinira para sa kaniyang sarili. Nagpakababa upang tayo ay kaniyang makapiling. Kaya huwag tayong matakot na ibahagi ang ating sarili para sa gawaing misyon ng ating Panginoon. Kaya po, sa pagpapatuloy natin ng banal na Eucharistia, manalangin tayong lagi na magkaroon ng lakas ng loob upang tumugon sa tawag ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos hindi lang upang gumaling, kung hindi upang ibahagi din ang ating mga sarili sa gawaing misyon ng Diyos. Huwag tayong matakot. Walang tinawag ang Diyos na kaniyang pinabayaan. Lahat tayo, tinatawag niya sa mga sandaling ito. Lahat tayo, tinatawag niya hindi lang upang gumaling. Tinatawag din niya tayo upang sa ating pagaling, tayo din ay magmisyon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan po tayo ng Diyos Ama upang maging mga lingkod niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin po tayo para sa biyaya ng ating maunawaan ang dignidad ng ating misyon at para sa kinakailangang lakas upang maisagawa ang mga ito. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Samahan mo ang iyong mga sunugo, O Panginoon. Ang naglalakbay na simbahan naway higit na humikayat ng mga tao upang magbagong buhay sa pamamagitan ng pagiging saksi kay Heso Kristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang mga misyonero na nagpupunyagi sa ibang bansa naway biyayaan ng Diyos ng mayamang ani. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang mga magulang naway patuloy na magsumikap na ibahagi ang pananampalataya sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Sa mga taong nabibigatan sa mga kasawian sa buhay, naway maipakita nating lahat ang ating pag-aaruga, pakikiisa, pag-ibig at pang-unawa. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang mga namatay, naway maging malaya sa mga alalahanin sa mundong ito at magkamit ng kasiyahan ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Isama din po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain.
Naway ingatan, patnubayan, at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Panginoong Diyos, nagtitiwala kami sa iyo. Pinili mo kami sa pamamagitan ni Kristo upang ipahayag ang pag-ibig na iyong ipinakita sa amin. Gawin mo kaming tapat sa mensahe ng Ebanghelyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno na aming Panginoon. Amen. Magsipo ang lahat. Maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyo, mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki, at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kung hindi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiludpon lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para
sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco, naming Papa, at ni Jose, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawal mo at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Huwag pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banala na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagawad ng pagpapala sa mga langis. Manalangin tayo. O maibiging Diyos Ama, sinugo mo ang iyong anak na si Jesucristo upang ihatid ang iyong pagpapagaling sa mga may sakit. Dinggin mo ang aming panalangin na aming inihahain sa iyo ng may pananampalataya. Suguin mo ang Espiritu Santo na siyang tumutulong sa tao bilang kaibigan. Puspusin nawa ng kaniyang kapangyarihan itong langis na iyong nilikha para sa aming kapakanan. Nawa ang iyong pagpapala ay sumapit sa lahat ng mga papahiran ng langis na ito. Naway gumaling sila ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo, O Diyos Ama, para sa aming kapakanan, itong langis sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, na nabubuhay at nagaharing kasama mo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen, mga panyo, at mga dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati